Kakapasok lang, Iglesia ni Cristo umalma na sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Tinawag nila itong isang malaking pamumulitika, ikinalungkot din ng tagapagsalita ng INC dahil hindi umano pinakinggan ng gobyerno ang hinaing ng taong bayan na magkaisa. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyayari yung mga nangyayari ngayon. Hindi naman po natin maitatatawa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Yan po yung pahayag ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, ito po, maraming ginagawa tong pamahalaan natin na very daring, no? Daring kasi first time po nangyayari, no? Daring masyado yung pakikialam nila sa budget. First time po 'yan eh. First time din na pinakamalaking bilang ng ginto o pinakamalaking halaga ng ginto na binenta. First time din pong pinakialaman yung PhilHealth. First time po na ang dami pong first time na ginagawa po nito. First time po na nagpakulong. First time po tayo na nagsuko ng isang Pilipino sa ibang bansa, no? Napakaraming first time po nang ginagawa. Parang ang lumalabas, kaya naming gawin ang lahat, no? Kaya naming ikutan nyo sila sa first time din tayo nakakita ng mga sangkatutak na kinokontempt. Before, wala po eh. Bibihira po. Ang natatandaan ko na contempt yung talagang may mga nakokontempt pero talagang grabe na po. Pero ito parang napakabilis magpa-contempt ng mga tao. Ano pa ba mga first time? Napakarami po. First time na isinalang sa Kongreso sa budget hearing yung Vice President ng Pilipinas. Napakaraming first time po nito. Sitting Vice President, sasabihan mo ng pusit. Talagang yung ano po na to, tapos first time na makikita natin na ganito talaga. Yun talaga yung pinakamatinding first time. Yung pinakulong, dinala sa ibang bansa, yung dating presidente ng Pilipinas. Tapos, first time din tayo nakakita, hindi ko alam kung before, meron na yatang malaking rally yung Iglesia ni Cristo. Pero ito yung first time na completely in-ignore, no? Ignore talaga. Wala kaming pakialam. May rally ba? Iglesia ni Cristo lang naman yan eh. Di ba yung sasagutin ka pa ng gano'n? Minority lang kayo eh. Ang dami pong first time nito, no, na ginagawa ng bansa ng anong to. Wala kaming pakialam. Basta sa tingin namin, gagawin namin yung akala naming tama. First time po talaga na
nasampahan ng gobyerno ng sangkatutak na kino-question yung mga ginawa ng gobyerno sa Supreme Court ng maramihan na maya't maya ang dami nagsasampa sa Supreme Court. Kaya ang dami po nating first time na nararanasan ngayon. Unusual itong gobyerno na ito. First time din tayo harap-harapan, first time din na talagang pinararamdam sa atin na wala kaming proyekto. Ayuda lang. Ayuda lang, sapat na. Alam niyo yun? Ang dami pong first time talaga na ginawa tong BBM administration. Parang hindi parang ang hirap tanggapin kung Iglesia ni Cristo ka na inignore yung 2 milyon. 2 milyon na Iglesia ni Cristo rally diyan lang sa Meloneta, parang napakahirap tanggapin. Anyways, talagang ganoon no? Kung hahayaan lang ng iglesia na binabaliwala sila, hindi naman tayo kasali sa pamunuan ng iglesia. Anyways, masaya na rin kami na at least pinakita ng Iglesia ni Cristo na tutol sila sa ginawa na to. Very basic po yun. Pilipino ka, nagkasala ka sa Pilipinas. Ang iyong di umano ay nagawa ng kasalanan ay mga Filipino. Ang di umanong suspect ay Pilipino. At ang krimen di umano ay naganap sa Pilipinas. Meron tayong umiiral na, hindi di umano to mayroon tayong matatag na umiiral na judicial system. Bakit kinakailangang mag-trial sa ICC? Yung mga katwiran po na hindi paningin ng mga biktima, no? Yung 43 na di umano ay biktima, hindi po 30,000 43 ang di umano ay biktima, napilitan ng magpunta sa ICC o dumulog sa ICC dahil wala silang nakuhang katarungan dito sa Pilipinas. Pero pag tinanong mo naman, meron ba kayong sinampa? Wala namang sinampa. Imagine, dilema, DOJ before, yung DOJ ngayon, meron ba sinampa sa Pilipinas? Wala rin. DOJ before, kalabanan ni Duterte. Mayor pa lang si Duterte, DOJ. Ang layo po ng hindi pa po presidente si Duterte kasi sinama yung pagka-mayor Yung 43 kasama doon, kalahati noon, mayor pa So nung naging DOJ yung nag-iimbestiga nung nagsimula sa Human Rights Commissioner ng Human Rights, naging DOJ, hindi pa rin nasampahan yung mayor ng Davao City ng EJK sa Davao. O yung DOJ ngayon na hindi kaalyado, hindi pa rin nasampahan ng kaso si Pangulong Duterte. Direkta agad ICC, tapos ang ikinakatwiran ng DOJ ngayon, kaya raw dumiretso na kasi hindi nila nakikitaan na makakakuha yung mga testigo o yung mga biktima, yung mga di umanong biktima sa Philippine Court. Kaya doon sila dumiretso sa ICC. Alam nyo, madali pong sabihin yan. Madali nyo po kung may mapapaniwala kung hindi kayo naglilitanya na ang biktima ng war on drugs ni Pangulong Duterte ay mahihirap. Kung ang sinasabi ninyo, ang biktima ng mga war on drugs ni Pangulong Duterte ay bilyonaryo at milyonaryo, maniniwala kami na ang una nilang gagawin ay magsampa sa Netherlands. Hindi po ba? Parang napaka-imposible na maisip ng mga taong ito na sinasabi ninyo na mga nakatsinelas, mga mahihirap lang, ang biktima ng EJK, mahirap na nga sila, nakapag-isip sila na huwag tayong magsampa sa korte. Kung hindi, idiretso natin sa Netherlands. Tanong, sino pong namigay sa kanila ng pamasahe para dumirekta sila dun? Sabi nyo, mahirap Ako po, mahirap ako Nakakabiyahe pa nga ako sa ibang bansa pero hindi ko po, hanggang ngayon, hindi po ako makapunta sa Europe.
Yung sinasabi nyo mahirap, dumirekta sa Europe para magsampa ng AJK case, magsampa doon sa ICC. Nakakuha sila ng abogado agad. Hindi ka naman makakapagsampa ng reklamo na wala kang abogado. Kaya salitan niya po sa battle po ng mga kung ano nararapat, no? Kung anong katanggap-tanggap. Parang hindi po katanggap-tanggap yung mga pinagsabi nyo. Na yung mga AJK victims na mahihirap ay dumirekta sa ICC. Pamasahe pa lang, putya, hindi na maiisip na mahirap yun. Maliban na lang kung may nagkutsa ba sa kanila na dumirekta tayo sa ICC.